Capricorn, this is your love reading for this week. Take what resonates and leave what doesn't. So Capricorn, tignan natin kung ano ang love reading mo sa araw na to. And don't forget to like, subscribe, and share the video. Capricorn, this is what I have for you. So, you're dealing with two persons. You're dealing with two persons, or this might be your person is dealing with you and the other person. So, I'm seeing here two energies, and meron ditong pagdidesisyon or pagpapasya kung ano ba talaga yung dapat mangyari sa sitwasyon yung dalawa. Kasi marami sa inyo, yung person mo ay wala pa siyang decision talaga sa relationship ng dalawa. So, it's like, I'm seeing that you wanted to escalate the relationship. Like, gusto mo rin na magkaroon din ng improvement. Pero sa side niya, hindi siya nagpapakita ng effort. Okay, we have the moon card. That's I'm seeing in your cards na sobrang minahal mo tong tao na to. Binigay mo sa kanya lahat, tiniis mo lahat para sa kanya. Pero hindi siya nag-effort or hindi niya nasuklian yung mga nagawa mo para sa kanya. So, ang nakikita ko dito, Capricorn, gusto mo magbago yung sitwasyon dahil matagal ka nang naghihintay, matagal ka nang umaasa. Pero parang lagi na lang may pinipili yung person mo na ibang tao. Lagi kang may kaagaw sa atensyon, laging napupunta sa iba yung atensyon niya na dapat sana ay para sa'yo. So, ang nakikita ko dito, may mga lapses or may mga bagay ka na kailangang maintindihan at malaman sa connection yung dalawa. Kasi hindi naman siya ibibigay sa'yo nang hindi talaga para sa'yo. So, let's just say na hindi ka papasok sa isang relasyon or you will never be in a relationship without knowing what's really going through. So, parang with the Three of Wands, you have to make a big decision, whether it is you're gonna hurt someone or you're gonna hurt yourself. It's a matter of choices. So with the Death card, I'm seeing that there will be a big transition. There will be a massive transition, and as time goes by, you wanted to understand what is the transition could be. Because you're so tired, you're so fed up kung ano ba talaga yung desisyon na dapat mong gawin sa connection yung dalawa. For some of you, you are in a third-party situation. And the person is not yet over with the other one. So, this might also be, hindi pa tapos yung interrogation nila, like meron pa silang minimal conversation. Sinabi mo na sa sarili mo na ayaw mo na, pagod ka na, ayoko nang marinig yan, nagsasawa na ako kasi paulit-ulit na lang. Pero ito, nilagay kayo sa isang separation for you to figure things out at para piliin mo yung sarili mo this time. Kung nagkaroon siya ng desisyon na lumayo sa'yo at ginusto niya na manahimik or hindi magpastorbo, nakikita ko dito na magbubunga yung paghihintay mo sa kanya. Kasi alam mo sa sarili mo that you're so connected with yourself. You know what you really want and what you deserve. Alam mo sa sarili mo na nagsakripisyo ka. Na kahit na hindi ka niya napapansin, nasa malayo ka. Ginagawa mo yung best mo para patunayan sa kanya na deserve mo yung love na yan, deserve mo yung tiwala na yan. Na dapat ikaw yung nandiyan sa place na yan. Yung iba naman sa inyo, ginigatekeep ka ng tao na to. Like, I'm seeing, pagod ka na kasi gusto mo mag-grow, or I'm picking na gusto mong may makilala ka pa na masigit sa kanya. Pero bakit hindi nagkakaroon ng progress? Lalong-lalo na sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo na gusto mo yung tao na to, pero
Bakit lagi ka na lang nasa background? Wala ring effort sa side niya. So, you're tired of waiting. For some of you, you're living apart with this person, like, you have to go through 5 to 8 hours just to be with him, just to be with her, by plane or by land. It's just that meron kayong transportation in order for you to get through it. Ang sabi dito, your person needs to take a major decision para magkaroon ng progress or magsama kayong dalawa. Kasi I can see that one of you should align with others para magkaroon ng interaction. Kasi lunod na lunod ka na dyan sa sitwasyon na yan, na gusto mo nang bumangon ulit, gusto mo nang magsimula, Capricorn. You're dealing with your fellow earth signs. This could be Taurus or Virgo. And I'm seeing a lot of wands here, so this might be a fire sign. This person could be Aries, Leo, Sagittarius, and Scorpio with a death card. So as you go on with your life, nakikita ko dito na nagmamanifest ka na gusto mo ng katahimikan, gusto mo ng magdesisyon talaga. Like, I'm thinking that this is your turning point. That if I will make this decision, may magbabago sa akin. Kasi hindi pwedeng wala. Ngayon, nandito yung death card. Merong transition na magaganap sa'yo. At dito, magkakaroon ng changes. Kung dati hindi mo nakikita yung effort ng person mo, dito lumalabas na gusto niya nang mag-effort para sa'yo. So, kung dati hindi mo nararamdaman yon, na parang hangin ka lang sa kanya or hindi talaga siya nag-effort, ngayon, unti-unting magre-reveal yan sa'yo ng mga secrets niya. So, tignan natin, Capricorn, kung ano ang guidance para sa'yo. Capricorn, ang sabi dito, religious factors. So, you should decide kung ano ba talaga yung susundin mo. Puso or yung utak mo. Kasi it's a matter of you and your decision. Yun ang magdadala sa'yo sa katahimikan. Maraming taong gustong mangialam sa inyo ng person mo. Maraming tao ang gustong pumasok sa love life mo, Capricorn. Pero, ang sinasabi dito, na kailangan mong magdesisyon kung ano ba yung nararapat para sa ikabubuti ng lahat. Capricorn, sabi dito, stay optimistic about your love life. So, iba sa inyo, merong minimal effort yung person mo, pero hindi mo siya nakikita as full potential. Gusto mo mag-expand, gusto mo mag-growth. And sinasabi dito, you have to stay positive. Positive thinking lang ang kailangan mo dito, Capricorn, para magkaroon to ng progress. And chemistry. Everyone knows your impact mo dito sa tao na to. And sobrang strong ng charisma or yung hatak mo sa kanya na halos hindi niya talaga nakikita sa iba yung sarili niya. Sa'yo lang. Now, my question is, are you really satisfied where you are right now with this person? Kasi, hindi sapat na meron lang kilig. Kailangan, Capricorn, yung tao na to ay makakatulong din sa growth mo bilang ikaw. At sinasabi dito, sobrang tindi ng attraction, pero dapat may mutual respect. So, if you decide to win back this person, or kung gusto mo talagang magkaayos kayo, dapat matutunan mong mahalin ang sarili mo, Capricorn. Kasi hindi enough na yan lang yung gusto mong mangyari. Kailangan meron ka ring breakthrough para sa sarili mo. And sabi rin sa'yo dito, mahirap magdesisyon sa umpisa, pero itong nangyayari sa'yo, I think ito yung magbabago or magpapabago ng buhay mo. So, masakit siya kapag i-let go mo, mahirap talaga sa umpisa, pero pag nasanay ka na, yan na yung transition na hinihintay mo.
And sabi na naman sa iba na huwag kang sumuko kasi may pwedeng mangyari, may pwedeng magbago sa sitwasyon. At ang kinakailangan lang dito ay mahabang pasensya para mangyari kung ano man yung inaasahan mo sa person mo. Okay, so this is what I have for you, Capricorn. So that is your love reading for this week. And I'll be seeing you on the next video.